Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagalang ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Parang pareho. Hindi! Parang masakit sa tenga yung sinungaling eh. Okay, sige. Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Ito po ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung red notice? Pareho ba yan sa red tagging? Okay, Red sige. notice, ito, word for word. Sasabihin ko ha. It is a request to law enforcement worldwide. Teka, isali natin sa wikang Pilipino. Okay. It is a request. Ito ay pakiusap. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo Oh. to locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ng isang tao pending extradition, surrender or similar legal action. Okay. Para arestuhin ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsuko o katulad na aksyong legal. Ito pa. Member countries, ang mga bansang kaanib sa Interpol katulad ng Pilipinas, apply their own laws ay ipapatupad ang kanilang sariling mga batas in deciding whether to arrest a person. Okay. Kung sa pagpapasya nila, kung aarestuin o hindi ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoong hindi mo pwedeng pahindian sapagkat it is a request, iko'y pakiusap. Opo. Ito hindi isang utos. O, di ba? Opo. Mm. Yes. Pwede ka bang mautangan? Hindi po. O, gano'n, di ba? Pero yung, uy, pautangin mo ako ha! O, bawal hindi yun. pwedeng hindi kasi meron akong alam na kalokohang ginawa mo, blackmail na yun. Eto pa. Okay. Eto pa ang nakalagay ha sa red notice. Ha? Ang nakalagay dito sa mismong website ng Interpol. Tingnan nyo po, Magdan Fernandez kayo. Hanapin nyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Yan. Ang isang member country na ipatupad ang red notice. So, hindi po totoo. Sa puntos pa lang yon. Hananap kayo ng basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindian ng Interpol at nararapat lamang. Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country. Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay iuutos ng ibang bansa. That is the essence of sovereignty. Kasarinlan. Hindi tayo pwedeng utusan. So yung sinasabing hindi mo pwedeng pahindian, Hindi tama. hindi naman kasinungalingan. Opo, hindi hindi lang tama katotohanan. Okay. Okay, ito pa. Okay. Dumako na tayo sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice. Okay. Anong batas? Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Oh. Republic Act 9851. Okay. Nakalagay sa 9851, ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Opo. Meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga
authorities, mga law enforcement na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, Ayun. 9851. At totoo naman yan. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 9851. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word na may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas. Alam nila na may kaibahan yung may o at shall. May surrender, shall surrender. Okay. May I go out? Maaring Kung payagan pwede ka? ba? Yan. Pwede ba? Ayan. Kasi yung shall, dapat. Dapat. Thou shalt not kill. Pwede kang, hindi maaring hindi ka pumatay. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Ayun. Thou shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Hindi naman, thou may not commit adultery. Ayun. Pwedeng makiapid ka, pwedeng hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag dyan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may directory, ibig sabihin pwede, pwedeng hindi, pwedeng Pwedeng oo. oo. O nakalagay doon sa batas, Section 17, may surrender, may extradite. May is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Alam nyo, ang Korte Suprema is always right because it is final. Di ba may kasabihan? The Supreme Court is not final because it is always right. It is always right because it is final. Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Oo, maaari magkamali. Lalo na ang isang justice na dating justice na nakikihalo sa politika katulad ni Justice Carpio na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. Okay. So, may batas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung pag-withdraw natin sa Rome Statute ng 2019 dahil ang krimen ay nagawa ng 2019 or before 2019. Meron ng treaty. Okay, anong status ng treaty? Okay. Ang treaty ay kasing katumbas lamang ng Acts of Congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ibig sabihin, lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit, yung batas na yan, ang Estado ay Acts of Congress, parang batas na pinasa ng lehislatura. Okay. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, kung ano man ang naroroon sa treaty, kung ano man ang naroroong probisyon, yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, which is the Constitution, ang saligang batas, the fundamental law. Lahat ng batas, whether yan ay Acts of Congress, Treaty, Executive Order, Rules of Court, dapat yan lahat ay hindi sasalungat sa Konstitusyon. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man. Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Okay? Eto ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa yung bahay, paghalungkat sa yung kotse, paghalungkat sa yung bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue
except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Ayun. Hindi pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Opo. Warrant ng ICC. Ayun. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. O, halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, legal ang marijuana. Okay. May pumuntang na mamamayan nila rito, may dalang marijuana. Ba hindi? Ang batas namin legal to Ba't mo ako arestuhin dito? Ba hindi? Ang batas namin dito hindi legal. Arestado ka. Malinaw na malinaw yun. Okay. So, anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC? Yung charter ng ICC? O yung Rome Statute? Sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin at nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaring arestuhin ang isang tao. Number 1, dapat by warrant of arrest. Hindi ng ICC. Kaninong warrant? Interpol? Hindi rin. Wala yan. Okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman. Bakit? Dito Dito mo arestuhin okay. Parang binastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Subukan mo yung warrant dito, dali mo sa Amerika. Hindi Tignan mo pwede. kung magagamit mo. Hindi, eksperimento lang. Opo. Hindi pwede. Even yung FBI pag pumupunta rito, may aarestuhin, dumadaan sa sarili nating korte. Ayun. Dito. Subukan mo may warrant ka rito, dali mo sa ibang bansa. Ang aaresto roon ay yung kanilang mga pulis. Ayun. At susunod ka kung anong procedure sa bansang yon para ikaw ay maaresto ng pulis. Dapat judge ang nag-issue. Dapat may hearing. Dapat ang base ng warrant ay probable cause. Para ma-determine ang probable cause, didinggin mo under oath. Pasusumpain mo yung mga witnesses at mga ebidensya. Yan. Ayun. May hearing. May hearing. So, ibig sabihin, hindi Yung nangyari sinasabing judge-issued warrant ay judge at korte ng Pilipinas kasi walang nakalagay sa ating konstitusyon na binibigyan natin ng kapangyarihan ng kahit sino na foreign country na yung warrant nila effective dito. Wala kang makikitang konstitusyon ng kahit anong bansa Opo. na nagbibigay ng kapangyarihan sa korte ng ibang bansa na mag-enforce ng warrant. Bakit? Dahil sovereignty. Ayun. Wala ka namang kagalang-galang sa sarili mo kung lahat na lang ng warrant sa buong mundo pwedeng dalhin dito sa Pilipinas. Ganun po ang doctrine of sovereignty and independence at ng international law. I see. Ngayon, hindi po pwede rin na basta dalhin mo dahil lang nakalagay sa isang batas na ikaw ay pwedeng mag-extradite na mga akusado ng tinatawag na crimes against humanity. Hindi rin po pwede yun. Bakit? Sapagkat since nakalagay po na dapat nasundin ay ang batas natin. Okay. Ang batas na sinasabi ay ang extradition law. Kasi yung pagkuha kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, Opo. papuntang Hague, ay tantamount to extradition. Extradition po yun
may nag-request ng isang bansa na, uy, may krimeng ginawa rito yung mamamayan. O isang tao, hindi lang mamamayan, kahit nagtago rito na foreigner. Okay. Yung mamamayan ay may ginawang kalokohan dito. Nandyan sa iyo. Kunin namin. Eto, may kaso rito. Ayun. Mayroong proseso dadaan sa hukuman. Okay. Sa RTC, yan ay padadaan sa DFA. Ang DFA ay endorso yan sa DOJ. Ang DOJ ay magpa-file ng petition for extradition. Okay. Ha? Then, didinggin ng korte ng RTC. Pag sinabi ng RTC pwede o hindi, appealable pa sa Court of Appeals, may due process. Ayun. Yun. May due process. Hindi pwede basta dalhin mo na lang. Oh, okay. Nakakahiya tayo kasi ang Amerika ginagawa yan. Kaya nagagalit yung iba sa Amerika. Pero, ginagawa yan ng mga Amerikano sa mga banyaga na may kasalanan sa Amerika. In fact, ang dapat na duty ng state ay protektahan ang kanyang mamamayan. Correct. Alam mo ba ang Amerika may batas? May batas. Ganito kaya ang mga bansang yan ay may self-respect, may dignity. Hindi sila pumapayag na yung mga banyaga ang nagdidikta sa kanila. Alam mo ba ang Amerika may batas, ha? Batas. Opo. Kapag ang mamamayan, kahit sinong mamamayan namin ay kinuha nyo, dinala nyo sa Hague, i-invade namin kayo. Tingnan nyo kung hindi totoo. I-invade namin kayo, kukunin namin yan. Kaya huwag nyong gagawin yan. Ganon ang isang matinong estado. Hindi yung ipamimigay mo yung mamamayan mo. Lalong-lalo na, diba, sinasabi may mga kaso daw dito, inimbistahan ng Quadcom, pwedeng idemanda rito. Ang first rule of extradition, kung merong kaso rito, dito muna, bago mo ibigay doon. Ayun. Sapagkat, may kaso rito, nandito, may jurisdiction ka over the person kung may kaso na sa korte. Opo. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganon ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad? Nahahayaan mo yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa? Kaya marami nagagalit, ha? Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Pero ako, wala akong pakialam. Kasi they say when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't stop him. Ewan ko lang kung makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga masa. Opo. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag niyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan. Baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak. Kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our Constitution, kahiya-hiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At okay lang naman. Kung gusto nyong sirain ang legacy ng pangalan ninyo, eto ba naman sa akin yun? Binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos. Inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga bayani. O kayo na gumagawa niyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pakialam ko, ako I stayed loyal sa Marcos name. Hindi ko naman alam ganitong mangyayari. Bahala kayo, pangalan nyo yan. Di naman pangalan namin yan ni Juvie. Di naman namin pangalan ni Victor o ni Wenner. Mangalan nyo yung Marcos. Di naman kami Marcos eh. Bahala kayo sa ginawa nyo to. Kahiya-hiya po talaga. Pinagtatawanan po tayo.